pambungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret discovery voice, nagulat, nasasabik, puno ng surpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shenlang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing voice, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito, habang napagtanto ni Shenlang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shenlang na magplano ng kanyang paghihiganti. Sa sandaling natapos ang kanyang pananalita, ang buong bulwagan ay natahimik. Saka biglang nag-ingay na parang bubuyog na pugad na binato. Walang sino man ang makapaniwala na ang isang kagalang-galang at makisig na tao gaya ni Liu Thangchu ay hindi tumagal ng 3 segundo sa kamay ni Tham Lang. Hindi pa man siya nakakaramdam ng galit sa kahiyang inabot ay sinalubong na siya ng mga matang puno ng awa, ang pinakanatatakutang bagay para sa isang lalaki. Si Wong Yen, ang taong nagsampa ng maling paratang kay Tham Lang ay biglang nalasing, nabaliw at nagsimulang magsalita ng walang tigil. Ibinunyag niya na ang pagsusulit ay ginaya lamang mula sa 1 taon 8 taon na ang nakaraan, ginamitan ng mapanlinlang na teknolohiya upang ang tula ni Tham Lang ay maipasa bilang kanya. Ang tunay niyang layunin, maagaw ang kapangyarihan sa bahay ng Batuok, makipagsabuatan kay Hua Vanchieu, at itulak si Tham Lang sa kapahamakan upang makapasok siya sa bagong partido at suportahan sa susunod na eksaminasyon. Hindi pa doon nagtatapos, pinunit pa niya ang papel ng pagsusulit, kinaskas ang pahina at pinatunayan sa harap ng lahat ang kanyang mga kasinungalingan. Sa sobrang sabik, hinubad pa niya ang lahat ng kanyang damit, sumigaw at tumakbo paikot sa bulwagan, hubot-hubad na parang bagong silang na nagpagulat sa mga kababaihan na napasigaw. Kung si Tham Lang ang nakahubad, baka iba ang naging reaksyon. Ang nakahihiyang tanawin na ito ay naging sanhi ng pag-aalinlangan ni Truong Tan, ang taong nasa likod ng sabuatan, kaya't pinili na lamang niyang manahimik. Sapagkat habang lalo pang nababaliw si Wong Yen, lalong nawawala sa bisa ang kanyang mga sinasabi bilang ligaw na isip at walang bisa sa labatas. Ang layunin nilang sirain ang dangna ni Tham Lang pamamagitan ng paratang sa pagnanakaw ng ideya ay mismong si Wong Yen ang gumiba. Dahil dito, napilitang kumilos ayon sa batas si Liu Vonam, ang inalis ang titulong akademiko ni Wong Yen, pinagmulta at ipinasa sa kamay ni Tham Lang. Ang kamaong plano ay nasira, ngayon man hindi pa siya sumusuko, may isa pa siyang natitirang nakamamatay na galaw. Habang inaakay palayo si Wong Yen, ay siya biglang dinukot ng mga taong nakaitim. Ngunit alam ni Tham Lang, hindi niya papayalangang mamatay agad si Wong Yen. Ang paratang ng pagnanakaw ng tula ay maaaring patawarin, ngunit ang paninirang puri sa kanyang asawang bilang nagtaksil ay hindi kailanman papapalampasin. Isang kahihilang at malupit na kamatayan ang naghihintay para kay Wong Yen. Pagbalik sa bulwagan, ay muling nagpanggap na matuwid si Truong Tan, ipinahayag ang baling ng tula ni Tham Lang at kinilala siya ang may akda ng 16 na salitang tula. Ngunit hindi pa huli sa atula si Tham Lang, sinakyan ng agos at humiling ng isang duel ng tula para bawiin ang kanyang karangalan. Habang pinapalakpakan, luhabas si Tham Lang ng mayabang at ipinahayag ang paksa ng kanyang tula, Hangin at Buwan, at gagawa siya ng tula sa loob lamang ng 7 hakbang. Ilang hakbang pa lang ay bumigkas na siya ng tula na may ganitong laman, Kuan Kung Kamtay, Nyat Chui Lui Tao I Chai Nu Hung Matway, Shut Tian Shut Tam, Lei Fu Nai Tram, Nyan Yu Nakway, Mitway Hamde, Iu Taong Tam, Fung Wet Vu Bien. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga kababaihan ay namula na parang bulaklak ng sakura. Ang katawan ay nag-iinit. Isang tulang elegante ngunit puno ng kahulugang sexual at may tahasang parunghita sa isang kakaibang gabi sa pagitan ni Tu Thien at Tham Lang. Walang gustong magsalita, walang gustong huminga ng malakas, takot lahat.
Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Kumanta pa siya, isang awit na banyaga ngunit puno ng mali siya na naging sanhi ng halong tawa at kilabot sa bulwagan. Para siyang bastos na niloloko ang mga matitinong iskular. Pinagtatawanan si Toothy and Tien na sa sobrang galit ay dumugo ang labi, halos mabaliw. Ang tula, ang awit, ang mga tingin, ang mga salita ay lahat parang matatalas na punyal na tinusok sa mga kaaway ni Tham Lang. Walang nangahas na kumibo. Lahat ay takot na baka buksan ni Tham Lang ang kanilang mga lihim, gaya ng ginawa niya kay Wong Yen. Nangibabaw si Tham Lang sa buong bulwagan. Ni isang tao man ay hindi kumontra. Mapagmataasang siyang sinabi, "Kung wala nang may gusto sa aking tula, ako at ang aking asawa ay uuwi na." Isang simpleng pahayag, ngulit puno ng panunod niya dahil alam niya ang tunay na huling tira ay hindi pa nangyayari. Tama nga, sa oras na siya ay paalis na, ay tumindig ang isang tao. Si Liu Wanqing, pangalawang ranggo ng eksaminasyon at bagong inspektor ng hari ang lumataw. Isang kinatawan ng kapangyarihang imperial, may kakayahang manghali ng tao. Malamig siyang nagungan at sinabi, "Tham Lang, ikaw ay nasasangkot sa rebelyon. Mga kawal, dakpin siya, itali at dalhin sa kabisaan." Ngunit si Tham Lang ay hindi natakot, bagkus ay tila nabunutan ng tinik, sapagkat dito palang magsisimula ang tunay na labanan. Ang digmaan ay yayanig, dugo ang dadanak, at ang maharajang Tham Lang ay yuyurak sa lahat. Mula sa simula ng kabanata, sa utos ni Li Wanqing, dalawang sundalong nasa labahay agad tumakbo papasok upang dakpin si Tham Lang. Bagamat nakaharap sa panganib, nanatili siyang kalmado at nagmuni-muni sa kanyang isip. Sa wakas hindi na napigilan ni Li Wanqing ang kanyang sarili. Isang Ni Jap Chensi, opisyal na inspektor na may magandang kinabukasan ngayon ay ginagamit lamang na tabak ng iba. Ngumiti si Tham Lang at tinanong, "Li Dainian, gusto kong malaman, bakit ba ako patay na at makati ka agad?" Uminom ng alak si Li Wanqing ng walang kaba at malamig na sagot, hindi lang patay na patay si Tham Lang, kundi posibleng malunod kasama ang buong Yenvu Batok Pu at pati si Moklan Chautiru. Ang lamig ng kanyang tingin ay tila kumikirot sa mata ni Tham Lang. Ngunit naupo siya ng maayos at mahinahon na nagsabi, "Bago ninyo dakpin ako, magalang po sana kung ipaliwanag ninyo kung ano ang aking kasalanan. Huwag po kayong magpakitang walang dahilan kaagad." Nagpuri si Li Wanqing sa librong Kim Bing Mai Pi Yong Bue Mong Bien na isinulat ni Tham Lang. Inilarawan niya ng maraming linya ron ang may mataas na antas, medyo kasarliwan pero puno ng lalim ng karanasan ng tao. Halimbawa, "Tuktan yan hua cham triongan kung bang trobehen niya ban temyen" at "Tusubam kung tik-tik pen man nam tanghaw pang kung chien tran." Pati si Trang San ay sumali sa papuri at binanggit, "Muy chuk an kan noi trok sao, man ko ay galaw yan niya tayaw." Hanggang dito, pinalalaki nila ang reputasyon ng tula ni Tham Lang, ngunit biglang bumaliktad ang tono. Pumalo si Li Wanqing sa baso at mataas na sigaw, "Tham Lang, ang nobelang ito mo ay nagtatago lang kasuklam-suklam na rebelyon." Kaagad, nagbago ang hangin. Malakas niyang binasa ang tula. "Chukzung nam toy chen hualong may lua diemdem theo kong trung, kinao memotix yutho papat, vitakuet don fienhaniet." Pinagbintangan niyang si Tham Lang na inihalin tulad ang bagong pamahalaan sa araw na sinusunog at ang huling linya ay nangangahulugang hangin ng taglagas na bumabayogo at naglilinis sa init ng lupa. Ang konklusyon niya, "Ang kokwan ang araw ng Vietcong. Gusto mo bang maging idolong haungien na nagpapaputok ng araw? Nais mo bang palitan ang kaharian?" Bagamat ramdam ni Tham Lang na pilit ang argumento ni Li Wanqing, napagtanto niya na kung gugusulin mo ang pag-iisip, may kabuluhan din ito. Ngumit hindi pa doon nagtatapos si Li Wanqing. Nagpatuloy siyang magbasa ng susunod na tula na tila ordinaryo. "Som Viet Kwan ay nin bon tu su odo, ay su kam ting tham nai toy fan kung tung lam." Pagkatapos, inilahad niya ang dalawang sipi ng libro. Isang kopya mula sa Lan Thang, isa mula sa Yuanwu Thang. Humingi siya ng tinta at panulat at isinulat ang tula sa malaking papel. Ipinakita kung paano basahin ng Tang Dao Thi, pagkuha ng unang salita ng bawat linya kahit isa. "Quan Gang Tru Ten, kung babaligtarin, Chor Kain Gan Puan."
Nagulat ang buong bulwagan. Si Kang Kwan, kilala bilang Sakang, anak ampon ng Kok Wan, kamag-anak ng estado ng Viet Cong, at dating prinsipe ng Nam Au Quoc. Ang Nam Au Quoc ay isang estado na nasa ilalim ng Viet Cong, kailanmang tumulong sa digmaan laban sa Saman. Nang mapatay ang namumuno ng Nam Au Quoc, ang sanggol na anak ay inampon ng Viet Cong, pinangalan ng Ning Kang, naging bahagi ng pamilya ng Kok Wan. Si Ning Kang ay tumanyag sa buong mundo bilang ang unang nagpasimula ng bagong sistema ng pamahalaan at ikinasal si Ning Lara, prinsesa ng Viet Cong. Bumalik siya bilang presidente ng Nam Au Quoc at kinilala bilang Kang Kwan. Sa politika ng Viet Cong, siya ay hindi natatalos, isang haligi ng estado na higit pa sa isang karaniwang prinsipe. Kaya si Tham Lang ay pinararatangan na ang tula ay may nakatagong mensahe na Troy True Kang Kwan. Isang pararatang ng paghihimagsik, sumpa laban sa pamumuno, rebelde sa bagong pamahalaan. Parang nahulog kay Li Vanchin ang jackpot, ipinakita niya ang pagkakaiba ng dalawang sipi ng libro. Isa ay may salitang Chu Trong, pulang kurtina. Ang isa ay True Trong, mga kurtinang naghihimagsik. Binalangkas niya, sinadyang binago ni Tham Lang ang lihato mula sa Chu patungong Tro para ilandad ang kanyang lihim na mensahe. Isinumpa niya ang kinatawan ng estado, ito na ang rudimentaryong rebelyon. Ang lahat ay natahimik at natawa sa takot, napakalala ng kalagayan ni Tham Lang. Ang tunay na layunin ni Li Vanchin ay hindi lang dakpin si Tham Lang kundi siraan ang buong Yenvu Batok Po. Siya ay bagong inatas na opisyal at kailangan niyang malaking tagumpay at mga ulat ng tao para umangat sa posisyon. Si Kang Kwan ang simbolo ng bagong pamahalaan. Sino man ang umatake sa kanya ay umatake sa buong estado. At si Tham Lang, isang simpleng anak sa bahay lamang, ano bang karapatan niya para lumaban? Sa pagtatapos ng kabanata, malamig na utos ni Li Vanchin, alam mo na ba kung saan ka mamamatay? Mga tao, dakpin si Tham Lang para sa akin. Iniisip ng lahat na tapos na si Tham Lang. Wala nang makapagliligtas sa kanya. Sino ang mag-aakalang sarili pa niyang kamay ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan? Muling tumingin si Li Vanchin kay Trung Tan na parabang sinasabing, "Kita mo na, isang galaw ko lang mas epektibo kaysa sa lahat ng ginawa mo noon." Ngumiti lamang si Trung Tan at hindi sumagot. Tumalikod si Li Vanchin kay Kim Mok Lan at malamig na sinabi, "Kim Tiaosu, sa mga sandaling ganito, kung hindi mo papuputulin ang ugnayan mo kay Tham Lang, baka huli na ang lahat. Pero kahit papaano, mas mabuting may ipinapakitang panig kaysa wala. Hindi ba?" Bagamat banayad ang pananalita, malinaw ang motibo niya. May pagtingin siya kay Kim Mok Lan. Kahit gaano niya ito itinatago, sapat na ang isang sulyak ni Tham Lang para maunawaan. Siyempre, sino ba namang lalaki sa Huyen Vot Hang ang hindi naghangad kay Mok Lan? Prinsesa ng lungsod, pinakamagandang babae, pangarap ng lahat ng kalalakihan. Pati si Li Vanchin ay hindi ligtas. Mula pagkabata, akala niya siya lang ang karapat-dapat kay Mok Lan. Kaya nang mapangasawa ito ni Tham Lang, walang ubang mas nasaktan kundi siya. Maayos na tugon ni Mok Lan, "Ako at si Tham Lang ay mag-asawa. Wala nang dapat alalahanin, liday niyan." Nagdilim ang mukha ni Li Vanchin. Hindi siya makapaniwalang nabulag si Mok Lan sa panglabas na anyo ni Tham Lang. Hindi ba niya alam ang tunay na lakas ng lalaki ay nasa kanyang kalooban? Itinaas niya ang kanyang kamay at malamig na nag-utos. Hulihin si Tham Lang, dalhin sa punong lungsod, itali sa kadena. Lumapit agad ang dalawang gwardyang may puting uniforme para itali si Tham Lang. Pero biglang humakbang si Kim Mok Lan, itinaas ang kanyang mahabang espada at humarang sa harap ni Tham Lang. Natigilan ang dalawang gwardya. Napasingit ng mata si Li Vanchin. "Ibig mong sabihin, magtataksil ka?" Mabilis na sagot ni Mok Lan, "Hindi ba nararapat lamang na marinig natin muna ang sasabihin ng aking asawa?" Tumawa si Li Vanchin. May sasabihin pa ba siya? Kung meron man, sa kulungan na lang niya sabihin. Nanatiling matatag si Mok Lan. "Wala na ba kaming karapatang ipagtanggol ang aming sarili? Ganun na ba kalabis ang kapangyarihan ng Bak Ifu ninyo?" Tumawa ng may pangunguti si Li Vanchin. Gagamitin niya ba ang palisot lang malilang pagkakaimprenta kaya naging true imbes na chu? Huwag tayong magpaluko sa ganung murang palisot. Ngulit kalmado si Tham Lang. "Hindi ko kailangan magpalisot. Sadyang isinulat ko yan.
Ang apat na salitang langit parusahan si Kang Kwan ay sinadya ko talaga. Pagkasabi nito, natigilan ng lahat. Napatawa si Li Vanshin. Napakaabang mong mangharap. Ayos, itali siya. Ngulit tumingin si Tham Lang at sinabi, kayong dalawa bang ni Kang Kwan ay magkaibigan talaga? Mabilis na sagot ni Li Vanshin. Pumunta ako sa palasyo ni Kang Kwan. Nag-usap, nagtula, naging mabuting magkaibigan. Maraming saksi roon. Tumango si Tham Lang. Sige, isang tanong lang. Ano? Magpaliwanag ka na kung bakit mo isinumpa si Kang Kwan, nilait ang Kuwak Kwan at ininsulto ang maharlikang pamilya. Sinadya ko, iksitong sagot ni Tham Lang. Muling napamulagat ang lahat. Tanong ni Li Vanshin, ang tulang bang yon ay alam ni Huyen Vo ba? Siyempre, sagot ni Tham Lang. Ang biyanan ko ang unang nakabasa ng tula. Humingi pa ako ng pahintulot bago ko ito isinulat. Hindi makapamiwala ang mga tao. Gagawin ba talaga ni Tham Lang ang lahat ng yon dahil hindi pa sila nagtatalik kay Moklan? Ang nakakapagtataka, hindi man lang sinaksak ni Kim Moklan ang asawa niya. Patuloy siyang nakatayo, pinoprotektahan ito. Muling sumigaw si Li Vanshin. Hulihin si Tham Lang, kung sino man ang haharang, patayin. 8 mandirigma, sumugod, ngunit sa isang iglap, pinabagsak ni Kim Moklan ang lahat ng kanilang mga espada gamit ang isang hataw ng kanyang sandata. Nabigo ang lahat at sugatan. Nagnitong-ngiti si Li Vanshin. Kim Moklan, tunay ka nang ang taksil. Tumingin sa kina Liu Von Nam at Chrong Tan at sinabing, maglabas ng hukpo, dakpin ang mga ibelde. Tumunggo sina dalawa. Daan-daang sundalo ang agad na nakapalibot sa bulwagan. Ang gobernador ng lungsod ay ibinigay pa nito ng kanyang selyo ng kapangyarihan kay Li Vanshin. Lubos na siyang naggagalak. Ito ang tunay na kapangyarihan, ang rurok ng kanyang ambisyon. Sa wakas, siya na ang namumuno. Dakpin sina Kim Moklan at Tham Lang. Kung lumaban, patayin! Lumabas ang maraming mandirigma, nakapalibot sa mag-asawa. Ngunit halip na matakot, banayad na sinabi ni Tham Lang, Li Vanshin, napakatanga mo talaga. Galit na sigaw ni Li Vanshin, nabaliw ka na ba? Ngiti lamang ang sagot ni Tham Lang. Hindi mo ba naisip kung bakit ang isang tulad ko ay maglalakas loob sumulat ng langit parusahan si Kang Kwan? Akala mo ba ako'y tanga? Akala mo rin ba ang biyanan ko at Moklan ay mga tanga? Si Kang Kwan ay nagtatangkang mag-alsa. Parang kulog sa kalangitan ng mga salitan iyon. Gulat na gulat si Li Vanshin. Loko-loko ka na ba? Si Kang Kwan ay anak-anakan ng Kuok Kwan, asawa ng prinsesa. Paano siya magtataksil? Payapang sagot ni Tham Lang. Sinubukan niyang ipapatay si Prinsesa Ningla. Nabigo siya at nahuli. Kaya sinadya kong isulat ang 4 na salitang iyon sa tula. Bitag yan para sa sino mang kakatig. Hindi ko akalang ikaw pala ang unang susubsob. Ikaw mismo ang nagyabang na matalik kay Kang Kwan, natulog sa isang iring kama, nag-usap ng ilang dag at gabi. Ngayong napatunayang rebelde siya, hindi ba't kasangkot ka rin? Kaya ngayon, ihanda mo na ang leeg mo. Patay ka na, Li Dainian.